years na lang. Asa man ka mangitas kuwang. Kaya mo asa ta mangita? Sa kuwang? Wa mo kay bao? Assignment ninyo. Now, yara, how many weeks are or years are la? Pila? 1 or 7 years. So asa man nato makita? Verse 27, kanawa. Pwede. Kanawa diya, kanawa. And he, the Antichrist, shall confirm the covenant with many for what? Pila ka week? 1 week. Pila ka years? 7 years. So, ang sumpay ani, future pa. And that is the 7 years tribulation period. Sabotage? Sabotage. Kuya, mga word. Asa mo na mga dictionary. And he said, muna, 1 week. Okay? So, verse 25 and 26, there are two princes gisgutan diya. Messiah the Prince, Jesus Christ, background man sa atong text ha, nya prince that shall come, that is the Antichrist. Okay? After 69 weeks, naikuha ka mahitabo. Tara, the Messiah will be cut off, and it was fulfilled when Christ was crucified. The city and the sanctuary will be destroyed, fulfilled 70 AD when Emperor Vespasian ordered his son, Titus, General Titus, to siege the holy city, Jerusalem. And it was done 70 AD. Nisulong si Roman General Titus mag-isunan sa Jerusalem, gisunog niya ang templo, gibungkag niya ang templo, gisunog ang Jerusalem, gipamatay niya 1 million ka mga Hudyo. Pastor, anong nahitapo man sa mga Hudyo na pastor? Tungkol na po nila. Ano man, sa diyang i-present ni Pilato, si Jesus Christ o si Barabbas, ingon si Pilato, kinsa gusto ninyong akong i-release? Siyagit ang mga Hudyo, release Barabbas and crucify him! Nating sukuan nilang Jesus. Ingon si Pilato, ano man na, wa may sani. Kung si Barabbas may i-release, anong di man si Jesus, wa man isa. Ako lang yung papunalan niya, pagkuman ako ning buyan. Ingon ang mga Hudyo, release Barabbas! Crucify him! Crucify him! So, mo itong nagkuha des Pilate ko. Friend, ikaw na? Oo. Dito pa na. Ako nagsabaw. Langgan ang gamay siya ako. Ako nagsabaw sa kawan. Bisaya pa na kalina. Pasa ka ng itawan na. O sige, wala ko isaan niya. Manghunaw ko. O yan, hunawan niyang kamot. Siyagit ay mga Hudyo. Release Barabbas! Crucify him! Crucify him! Yan, niyon sila. His blood be on us and on our children. Apil pa yung mga anak. Ano Ginoo? Aha! Mau ba? Sigurado mo siguro isulti. Paninglo na po ang iyang dugo, ang dugo sa akong bugtong anak, paninglo na po sa ninyo o sa inyong mga anak. Sige ba? Approve ko anak. Anong Ginoo? Ang tuwas daan, nagsugod, 70 AD. Gipamatay ni Titus, 1 million ka mga Hudyo. Then ang mga wala, mamatay ni Titus, nag-diaspora sila, na-scattered abroad into all the world, naabot sa Iraq, naabot sa Syria, naabot sa Iran, sa Middle East, naabot sa Europe, o niya, nanaghan sa Europe, nanaghan, naabot sa Germany, then pag-abot Germany, nanaghan, hangtod, naabot si Hitler, fulfillment. Panahon sa Holocaust, gipamatay ni Hitler, 6 million Jews. Nga naman, His blood be on us and on our children. Now, church, paminaw pa kayo. Kutob sa gibuhian ni mong commitment sa Diyos, paninglo na sa Ginoo.
ayaw pataka o kumit. Oh, murag sitalin mo mata, kulbaan mo. Ha? Uban kumit-kumit, pastor. Tabangi ko, pastor, kampo. Kay makapasar ko, pastor. Mabuhong ang simbahan. Mabuhong sintungol. Masuway yung anak. Mabuhong dyan ang simbahan, pastor. Pastor po, fasting po. Ate ang church, para lang makapasar. Kay mayroong board exam, mo makapasar. Ikaduha, wasad. Ikatulo, wasad. Yung tinangalan ng fasting. Nakapasar. Sabay na buhong. Yama lang. Ay patakal kumit sa Ginoo, hindi ka tao ato ni kumita. Maningil gyud na uy. Ito di ka mulit guys. Maninglon gyud na sa Ginoo. His blood be on us. 6 million na liman gana. Di pa matay. Sa mga anak ka na to sa katumiingon, His blood be on us. Yan, salamat na 1,300 ka mga Hudiyo na kaikya sa kamot ni Hitler. Nadagsa sa Pilipinas. O atong panahon na ang president nato, si Manuel L. Quezon. Di atiman, di balayan, di kaon, sa pa, di atiman ni Manuel L. Quezon. Kung mao ni karon ang panalangin. I will bless them that bless thee and curse them that curseth thee. Gipanalangina ni Manuel Quezon, giatiman, gi-bless ang Pilipinas. Ang Pilipinas karon may number 1 sending nation sa tibuok kalibutan. Sending missionary sa tibuok kalibutan. Amen? Amen. Natuman lagi ang Biblia. Nya ingon ang 1 Kings chapter 6 verse number 7 and 8. Ingon ang Bible is, and Israel will be a proverb and a byword among all people. Wanan, abot sila bisan asa, mahimo silang proverb and byword among all people. Kinsay nakasuway diri, nagiingnan kas imong lola ug lolo nga Hudiyo kandako. Kinsay nakasuway? Kasuway ko ana, gisultihan kong papa. Pero wa pa ko maluwas ako. Gisubo kong sahod tubig ba? Kanya, wa kong tulong dayon, nagtaksi-taksi kami. Tinlagon na. Muara na ito sa papa, nalakot ang ina. Ano mo ulo yun? Kanya magkakot ang ipon, nalakot na. Diri! Tiyo ka na ko. Tiyo, may dami. Nga nung nasulti mang papa, nasulti mo niya, bisa ko sa kabalo, sa history sa mga Hudiyo, na, fulfillment na sa Biblia. That Israel will be a proverb and a byword among all people. Amen? Matuman dyan lagi ang Biblia. Kung abot mong talihan, no? Background pa niya sa atong text, hawa ko kita sa mensahe. Wala ka sa siguro yung mga 5 ka oras. Back up sa da. Fulfill 70 AD na. Yeah, 70 AD was the beginning of their scattering abroad. Scattered sila sa tibuok kalibutan. Tagalan mo na kung gamay background silang scattering. Grabe. Luuyas mga Hudiyo. Mo, upod lagi kay nung nananti. His blood be on us and on our children. Nung nananti. Mo to. Yeah, fulfillment sa Bible. Okay po mo diya? Yeah. So, continue ta. In verse number 26, diha na, after 62 weeks, shall Messiah be cut off, but not for himself. Kani. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Now, kinsay mag-destroy sa city, kanang city, Jerusalem, sanctuary, the temple. So, kinsay mag-destroy sa city? Ang people or ang prince? Prince that shall come. Kinsay mag-destroy? Sa tama yung versikulo.
Ha? Balik mo ito basa. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. So, kinsay mag-destroy? Ang people or ang prince? Ang mag-destroy ang people. So, this verse, aminaw kayo, ini nga verse, one of the greatest proof that the Antichrist is from Rome. Kay kanang prince that shall come, si Antichrist man na. Unya, ang nag-destroy sa city o sanctuary ang people, ang mga Romano man. So there, the prince that shall come, si Antichrist, will be from Rome, for he is called the Roman prince. He is from Rome. Dulit. Dagang mga kuan, dagang mga hugon-hugon, o dagang mga komentaris, ang mga Bible scholars, mingon na, ang Antichrist, Muslim daw. Oh. Wala ko di kumutuan. Nga naman, nakita yung versikulo. Yan na pa ko dagang proof na dili Muslim. Ya, doon na po yung mga komentaris na nagsulti nga naidugo nga Hudiyo, si Antichrist na napoy-dugo nga Hintil. Maybe, pero for me, di ko mutuo nga naidugo nga Hudiyo. Sa ako lang. Pero daghang ko proof, daghang ko ligon nga proof nga mga verses nga dili siya Hudiyo. Hindi lang tayo mag-isigod ka na, ha? Eh, basi, resulta niya nag-away ba? Hudiyo lagi, di lagi, hindi lagi, di lagi. Mga sinumbagay na. Resulta, ayaw na. Hindi lang tayo mag-isigod, ha? Pero, klaro dun sa Bible. Now, example. Kani? Kinsay nag-destroy sa city and sanctuary? People, the Romans. Roman General Titus. Kaya ni-roll ang Roman Empire. Oh, now, karon, number 2. Kung padagan ka sa Revelation chapter 13, paggawas sa beast, gikan sa daga, that is the Antichrist. Nasa 7 heads. Sakto? Ay 7 kabuok ulo. Usang ng 7 kabuok ulo, nag-represent sa Rome. Nga naman, Rome is well known as a city built on 7 hills. Unya, kanang 7 heads diha, that is 7 mountains of Rome. Nagtumbok na sa Rome. Then, sunod, nasa 10 horns. Kanang 10 horns diha, 10 nations na. Ang Roman Empire na divided into 10 nations. Nagtumbok yan po na sa Rome. Napay daghan. Pero ato ng kapilon ron, maumaan yung dani. Sagot mo? Amen. Napay daghan, Diyos. Ginoo, Diyos. Napay daghan. Oh, madak ako, nagtuo nga Gentile si Antichrist. Niya, from Rome. Niya, magawa siya from 10 nations. Daniel chapter 7. Verse number 8, na 10 horns, ang terrible beast, na 10 horns. Then, nakita ni Daniel na ay nigawas, gikan sa 10 horns, na ay nigawas little horn. So, that means si Antichrist will be from the 10 nations of revived Roman Empire. Kaya ang Roman Empire ma-revive na. O karon sa atong time, na-revive na. Na ako'y mga ebidensya na-revive na. Daghan din ka disputan no sa prophecy no. Daghan din. Now, continue sa. Si Antichrist will be Roman prince. Then, dito na ta. Dito na ta sa atong mensahe. The prince, the coming prince and his peace treaty for Israel.
Sige, dunga tabasa para dili katulgon. Dunga, nadiri. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the oblation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Diara itong ma-learn aning verse. Number 1, the Antichrist, the Antichrist, shall confirm the covenant. What covenant? Peace covenant. So, naa sa peace covenant only for Israel. Nga naman, kana nga prophecy focus only on Israel. So, ang iyang peace treaty for Israel only. What? So, nga nung naaman sa peace covenant, pastor? Nga nung naaman sa peace covenant? That means the Antichrist will be aware and will know the conflict of Israel and he will solve it. Now, paminaw, maunang nasa peace covenant para pag-solve sa conflict sa Israel o kung unsa man ang conflict niya. Pareha sa Russia and Ukraine. May usa ka tawo sa Europe na gusto mo solve sa conflict. Pero gisakay-sakayan naman Putin. Oh. So, nasa peace treaty. Now, karon. Number 2, confirm the covenant with many. That is many. The nations of the world. Ang iyang peace covenant for Israel only. Dili para sa tanang nasod. No, dili. Ang English Bible, confirm the covenant with many. But ipasabot, that means the nations will agree the Antichrist peace covenant. So, halos kadaghanan sa mga nasod mo agree para sa yung peace treaty for Israel. Kaya ang result is Bible with many man. Kuha? Wala man din ng Bible confirm the covenant to many. Wala man. Kaya kung to many, para sa kadaghanan, para sa tanan. Pero tungod kay ang iyang peace treaty is for Israel only, muna ang gibutan sa Bible is with many. So ang iyang peace treaty, ma-approve na sa kadaghanan. Sakto? Even Muslim countries, even Russia, even tanan. United Nations, ma-approve na. Aprobahan nila. Sige, sige, sige. Kaya di na ma-approve, so dili ma-fulfill ang 70 weeks. Kinahanglan dyan na ma-approve. Okay? Okay, Ramo? Amen. Kada in the midst of the week, nanawa. Now, ano man nga naman sa peace treaty, para ma-fulfill ang 70 weeks, unya, para po matumanin. In the midst of the week, the Antichrist shall cause the oblation or offering to cease. Iyang paundamon ang offering sa temple. Di ba? Ang mga Israelites, mag-offer na silang mananap, di ba? Amen ba? Amen. Then, paundamon ng Antichrist sa tunga-tunga. So, that means, ang iyang peace treaty, it means one of the content of Antichrist peace covenant will be the rebuilding of the third temple. Nga naman, pastor, mauni. Sa iyang peace treaty, usa sa content ana matukod ang temple. Nga naman, kung di matukod ang temple under sa iyang peace treaty, dili na ma-fulfill na pahunungon niya ang offering sa temple. Then gawas sana, apa? Because he shall cause the oblation to cease and make it desolate. Spread out niya ang abominations. Unang giingon sa Thessalonians, abominations. Kanya, in Matthew chapter 24, itawag siya, Matthew chapter 24 sa kadiyot siya. Open sa, open. Kanawa. Abisa, kadiyot. Napa mo? Inay mong tapad, napa ka niya? Verse number 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation. Abomination of desolation. Morning na time. Yan ba?
Because he will spread the abominations in the Holy of Holies. Then, apa? Because he will sit and declare that he is God. Musod siya sa Holy of Holies, i-spread out niya ang abominations. Kasi mga abominations, naganda mo example, si Antiochus Epiphanes sa history. Si Antiochus Epiphanes, pag-conquer niya sa Jerusalem, pag-sold niya sa temple, ni-sold siya sa Holy of Holies. Kanya, pag-sold niya sa Holy of Holies, iyang gibutang ang iyang picture sa sulod. Kanya, nideclare din siya, simbahan ninyo. Wala na. Kanya, ang sacrifice, gipahunong niya, instead nga karniro o kanding i-offer, dili na. Baboy na. Abominations. Huwag mo na himuong anti-Christ. Wala na to? Kanya, magpakaginoo din siya, lingko din siya. Simbaha ko ninyo. What? So, one of the contents of peace treaty, rebuilding the Jewish temple. Diba niya? Usa sa sulod sa peace treaty, ma-build ang third temple. Nga nung nasa peace treaty, para pag-solve sa conflict, and there is only one conflict today in Israel. And that is the conflict between Israel and Palestine concerning their boundaries. Pahingon na ta sa litis. Pahingon na ta. Now listen. Ang edad anang problema 74 years na. 74 na katuig ng edad. 74 na katuig ng problema. 74 katuig na kana nga conflict between Israel and Palestine. Since May 14, 1948. Kana ang conflict. So always remember, maka-aware si Antichrist, ma-aware siya na may problema sa Israel. Kanya na conflict sa Israel, o kinalang sulbaron. That conflict, Pastor Chris Lloyd, daghan ang mga presidente na nagtinguha ni attempt para masulbad ng problema. Before ni President Donald Trump, saan ang presidente gano'n? Donald Trump? Barack Obama. Naagyan po sa'y kanang peace treaty ato, pero wak madayon. Walang aprobahin. Before pa yung Barack Obama, si Lisa, na presidente. Basta halos-halos kada presidente sa US, nabi sila i-present na sulbad na peace treaty para sa Israel. Sakto? Si Donald Trump, kalitang Donald Trump, fulfillment sa Bible. Nawa. Donald Trump. Ang iyang peace treaty gitawag Deal of the Century. Then, ang sulod sa iyang peace treaty, ibalik ni Donald Trump ang Jerusalem as capital sa Israel. Fulfillment na. Sa Bible. Pero, ni-aproba ang mga Muslim countries. Ingon si Donald Trump, muhatag mi sa US, muhatag mi of 50 billion US dollars for the Palestine. Tindog si Abbas, presidente sa Palestine. Atubangan sa kamera. Ningon si Abbas, Jerusalem is not for sale. Amo na. Di na namo ibaligya. Amo na. Susuko si Abbas, then in connection with that, ang Russia wa mo approve sad. Ang Turkey wa sad mo approve. Upang mga nasod, mga Muslim countries, wa gihapon ang Arab League, kanang Arab League, that is 54 Muslim countries nag-combine. Wala gihapon sila mo approve. Kundi nasuko hinon silang Donald Trump. Wala ma-approbahin. Nga naman, Pastor, nga wa man ma-approve ang kang
Donald Trump, nga sikat mas Donald Trump, unya nay kapasidad paghatag yung 50 billion na adi kapasidad ang US, pero nganong wa man matuman nga magkasundo or ma-approve ang mga peace treaty tungod kay ang gisultis Biblia dili from US ang peace treaty, from Europe ang peace treaty. Kuha? Mao na karon wa ma-aprobahi ang ka Donald Trump. Karon si Biden na po, paminaw pag-ayo. Kanang gisulong ni Biden nga peace treaty, gika na sa Europe na peace treaty. O na karon si Abbas, nilingi na sa Europe. Ang mga Muslim countries, di ka sa liga ng US. Direta, Europe ta, Europe ta, Europe ta. Kung na? Fulfillment sa Biblia. Okay mo? Amen. Nakaya sagot si Pastor Bishop ganyan align ang mga planets. Tanang mo na kung gamay na. Ilaw-tilaw na. Murag last week ang katapusang super moon. Ito ni ating mo ba? Buti katapusang super moon. Nga ang bulan, grabe ka klaro, grabe ka dako. Di ba? Katapusan to. Gusto rin sa message. Kung mag-isgot ganitang bulan, na anay mensahe for Israel. Amen. Timan iduna, basta bulan, na mensahe ang Diyos para sa Israel. Para sa Israel. So, grabe ka, clear ang bulan. Grabe ka, dako ang bulan. O sa gipahatod ng mensahe sa Diyos. Peace treaty is coming. Peace treaty from Europe is coming. Is coming. Is coming. Hindi mo mutuon ako, bahala na mo binamutuon. Hindi mo na problema. Basta lagi. Ano? Tilaw-tilaw na na. Now, ato bang naroon sila sa Europe? Europe. Nga naman, si Antichrist will be from Europe. So, kinsa ka pastor si Antichrist? Patay. Kinsa ka pastor si Antichrist? Gero mo? Okay. Nanagiloto na pa niya ako. Wali. Wa ko'y laing nakita dyan nga tao sa Europe. Naangayan yun. Pero sige ingos pasupis ko na pupunta foreigner pa na. Pero ako po sige sulong, mauna ni po yun. Mauna ni. Maminaw ko ni Pastor Paul, ako maestro sa prophecy. Maminaw ko ni Pastor Paul, manglimpaw ako palibusan. Ano man, makita nyo yung hapit na yun. Hapit na yun. Maminaw po ko ni Jonathan Kahn, rabay na sa Israel. Maminaw po ko siyang wali about prophecy. Prophetic ko po, teacher. Grabe sa, hapit na yun. Si Amir Charpati. Si Amir, minaw po ka, grabe. Makayon, hapit na yun. Question. Kung ang mga Bible scholars and Bible prophecy teachers, may na hapit na. Dili na sila makasulti kung may basihan. Sakto ba? Ako po, mendo ko, hapit na. Pero why kwenta ng pag-ingog, hapit na rapture. Anytime ng rapture, hapit na may tabo. Why kwenta na kung wala pa si Antichrist. Lagi. So, kung tinuod nga hapit na, kung pasabot, naan na yun si Antichrist. Sa atong text,
ako pamatud-an ninyo nga naa na si Antichrist. Tanawa, sa atong text, di ba naa siya peace treaty? Sakto? Amen. So, kung pasabot, di pwede nga karon mag-rapture. Kaya mo pagkatao ni Antichrist, di na siya pwede. Nga naman, di man siya ka-present of peace treaty sa Israel. Kung bata pa. Ano man, kaya mo na kung bata pa, mga nagkindi, hindi peace treaty. Ha? Sakto ba? Nya, naanan yun si Antichrist. O niya, paminaw. Akong isulti ni, dili ni bagong doktrina. Tinuod ni, biblical ni nga doktrina. Paminaw pa kayo. Kitang mga luwas, makaabuta ni Antichrist. Ha? Lagi! I'm sure with that. Sigurado Diyos, makaabot ang Antichrist. Pero, di natakaabot siyang pag-rule. Ano man, di lagi pwede mag-rapture karon. Bata pa siya, sorry mag-present of peace treaty. Di po pwede nga mag-rapture karon, dili po siya sikat. Kinahanglan siya mo arise first. No, Daniel chapter 7, na little more mo arise. So mo arise means musikat siya, mailados mga tao. O niya, sa iyang pag-arise, mailhalin mo nga siya na, ano ba, ang iyang i-promote, diplomacy and peace. Amen? Amen. Ako dyan na to, 100%. Maugaling na anak ko'y prospect. Dili, prospect for baptism. Prospect na si Antichrist na. Pero di lang ko mahatag 100% lagi. Kaya wala may pangalan sa Bible. Pero ignon di ka, makaabot dyan ang Antichrist. Sigurado yun na. Usak may tabo ang rapture. Kapot na ito, di natakabot siya pag-rule. Di natakabot siya peace treaty. Now, kami no. Awa ha? Kinsa mo na yung prospect, pastor? What you pilay nakita? Kana, 12 points pa na ha? So di na nako iwan. Ako lang ikuha ang di-copy lang nila ako para namang dagway niya. Kinsa man ako? And that is President of France. That is Emmanuel Macron. Yun yung mga pagwalin ako ani, yun yung mga pastors na magigayaga pa. Pero okay na ko yung problema. Kaya wag mo kumo 100%. Nakoy seryoso po, namingon na, tinuod no? Pero upan magigayaga. Ini presidente sa France kasi mauna-kuno ni kay ang pangalan Emmanuel na ang pangalan ni Jesus Emmanuel sa. Onya si Emmanuel Ansit. Emmanuel ang kuno. Kaya ka ba? Wala problema. Kaya mo kuno mga pastor na Emmanuel susupan. Pero okay ra. Ano na lang, ayaw lang yaga-yaga. Ano lang, i-consider lang. Just consider. Basi nung nagdahon pa ka ba, now, nakita doon ako, kasagaran doon sa mga Bible scholars, ang ilahang explanation about inig-reveal ni Antichrist. Kana bang inig-reveal daw ni Antichrist, na murag, makatuo na yung tao, murag magic ba nga, ang tao, murag mutuo dayon niya, musimpa dayon. Kana bang mupadayag din siya nga, kanang kuan kayo, kanang grabe yun ka. Charismatic kayo. Maybe, yun ang kasagaran explanation, pero among ito ang mais Bible TV. Nga naman, Daniel chapter 7, kinahanglan siyang arise first. Kasi purpose siyang pag-arise para musalik ang mga kings niya sa iyang platform na diplomacy and peace. Wa ko'y laing nakita sa Europe
nga ang iyahang plataporma, diplomacy and peace. Kining tawanan. Grabe din yung tawanan. Gusto kong sa siya. Sa pangalan pa lang, murag may kahawig na. Wala. Kaya siyempre, itag Antichrist, ang pagkaginoo mo. Pero ganun, how about this news? Ilansan sa pagka-presidente sa France, 2017, nidaw siya sa vote na 66.06. Coincidence? Ay, ito. Murang na mensahe ang Diyos. Nag-ipabot, 666. Then, ganun, how about this? Macron declares he will govern like a Roman God. Yan, naglingkod siya na ibakante. Usa. Dili dyan na ikaw, sigurado dyan ko. Sa background ka lang, may ibakante ba? May mensahe ba? Ano ba ni? Siyempre, si Antichrist naman ay partner ang false prophet. Apa? How about that? News. Macron, the savior of Europe and the world. Ha? Unya, tanawa, ang nag-picture ana, ipag-groundan o naglakaw siya sa dagat. Ano ka bantay? Tanawa. Ano ba? Revelation chapter 13 verse 1. Beast rise up out from the sea. Ha? Oo ka nito, di lang ta magdugmate ka. Kaya kasi mamatay ka rin sa Macron ba? Kaya, ingon din mo, tanawa, sinted yung pasagura, false prophet yung tawaan. Di lang mo 100%. Pero consider this. Kaya ako nagtuon, naalag yun si Antichrist. Naalag yun siya. Na dapat maray siya. Ano pa? Okay. The Antichrist will promote peace and diplomacy. Revelation chapter 6 verse 2. Mo nang naas, nagsakay sa kabayo puti, nanay dalang bow pero white arrow. Ano man yung i-promote? Diplomacy and peace. Kuha? Amen. Yeah, napay. Kung siya pa'y ubang makita nimo sa nagsakay puti ng kabayo. Gawas nga na si bow. Ano siya pa? Mayo. Nasa ay? Ano siya ba? Ano siya ba? Nasa payo? Ano siya? Nasa crown. Buti pasabot. Now, listen to this. Buti pasabot. Tagaan siyang authority sa kalibutan first. Usa siya mo reveal as tanawa. Usa siya mo rule. Nana say crown daan. So sa ato pa, ay mo siyang kuha. Ilado first. Macron. So timan niya, nasa peace treaty for Israel. Tanawa ninyo ang news. Brad, ato i-play ng video, Brad. Has urged Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to work with the Palestinians on a two-state solution to ensure peace in the Middle East. Macron made that statement after meeting with Netanyahu inside France's Élysée Palace on Sunday. Netanyahu said Israel also wants peace, but blamed Palestinians' refusal to recognize Israel as a Jewish state for hindering those efforts. Macron said France is ready to support negotiations adding that Israelis and Palestinians should be able to live together within states and recognize. Netanyahu pa ang Prime Minister sa Israel. Presentahan na sa iyang peace treaty. Ingon si Macron, yung peace treaty for Israel. Two-state solution ta. Under 1967 lines.
Ingon si Macron. Ato na may paukan karon. Nawa na gid. Kaya. Nawa. Nawa daw. France. Two-state solution, only way for peace in the Middle East. Why na itawa na sa Europe? Siya lang, Macron. Nawa? Only way for peace in the Middle East. Next. Okay, para masabtan na to, ang two-state solution, ato sa nintanawon kanina. Muna ang sitwasyon karon sa problema. 1946, kana, number 1946, muna ang sitwasyon. Kanang green, yuta sa mga Palestine. Kanang dinamikang puti diha, yuta sa mga Hudyo. Kamay pa kayo sa nagyuta. Pero pag abot sa 1947, muna, nabali na, kanang puti sa Israel, kanang green sa mga Palestina. Pag abot sa 1967, isamod kadako ang yuta sa Israel. Pag abot 2000, nabali ang sitwasyon. Awa, i-compare na. Gamay na lang yuta ng mga Palestine. Mga Arabo, gamay na lang. So, niingon si Abbas, di magsilbi ni Mahurot at yuta. Di magsilbi. Sige, approve ta sa kang Macron nga two-state solution unya under 1967 line pasabot kini balik ka diya may na lang kaysa imong ani atong yuta so ana ta so two-state solution ta yan ingos Macron only way for peace in the Middle East kuha now arita sa two-state solution under 1967 lines, kung siya may tabo. Kung 1967 lines, may tabo, matunga ang Israel, gani sa Palestine, gani, niya ang Golan Heights, mabalik sa Syria. Isa ninong doon ninyo magipirmahan ni Donald Trump na ang Golan Heights belongs to Israel. Isa ninong doon ninyo. Kita mo sa news? Ako rin yung makita din. Oy. Now, so, sa Israel yun ang Golan Heights. Pero kung 1967 lies, magka-problema si Macron. Magka-problema nga naman, mabalik man ang Golan Heights sa Syria. So, saan man niya pagsulbat? Sige. Padagan ta sa Jerusalem. Arita sa Jerusalem. Kung 1967 lines, two-state solution, mabahin ang Jerusalem. Kanawa? Ang west of Jerusalem sa Israel o niya ang east of Jerusalem sa Palestine. Mabungkag ang Jerusalem. Niya, ang resulta, ano ang result? Ano ang result? West of Jerusalem sa Israel o niya east of Jerusalem sa Palestine. Ang result ana, ang old cities and holy sites maadto sa Palestine. Nakuha ninyo? Amen. Kanang holy sites, anha tukuron ang third temple. So, unsaon pagtukod sa mga Hudyo sa ilang temple kung mapunta sa Palestine ang holy sites. Problema na sa unsaon pagsolbad ni Macron na atong prospect na si Antichrist na. Unsaon pagsolbad ni Antichrist na. Pero you know what? Di katawaan ra ng Macron. Sayon ra tayo. Tanaw na to ha. Sa di pa kang Macron, ato sa tanawon ang memo sa US. Sa di pa, it will results the Jewish third temple will be rebuilt on the Russian invasion to Israel. Ang resulta. Russia and its allies will invade Israel. So, muna mo. Basta two-state solution, unya under 1967 lines, muna mo result. Matukod ang templo. Unya, musulong ang Russia to Israel. Now, mahitabo ka na pastor. Sure. Sa two-state solution ni Macron. Tawa. Kung saan pagsulba, ari sa ta sa kuan, sa kanang dito nga ni US.
Awa? Biden Inmo said to back two-state solution along 1967 line. Atong basahon ni. The Biden administration will reportedly push for a two-state solution based on the pre-1967 lines with mutually agreed upon unsa land swaps. Land swaps, may tabo. Atong tanawon ang kang Macron. Tanawa ka Macron ha? Minaw, tawa, France, position. Dito na lang ta, arit, mubasa ta dire, kanin. Borders based on the 1967 lines with agreed, unsa? Equivalent, unsa? Land swaps. Nganong ang two-state solution 1967 line mo resulta mag-build ang temple unya musulong ang Russia. Ngano man pastor mao ni gipirmahan ni Trump nga ang Golan Heights belongs to Israel. Pero kung two-state solution ta mabalik ang Golan Heights. Nya buhaton tanan sa mga Hudyo matukod lang ilang temple. So natay land swaps maingon ang Israel, sige. Among ibalik ang Golan Heights sa Syria, which is maoy gipaabot sa Russia. Amen o? Then, give us the holy sites para makatukod ni sa templo. Muna ipistriti ni Macron. Mabuild ang templo. Musulong ang Russia. O? Ano man? Ni-approve ang Russia sa peace treaty ni Macron. And they shall say, peace and safety. Then what? Sudden destruction. Kuha? Now, tanawa. So, kung ipasabot, matukod ang timbol. Tanawa? Unya, musulong ang Russia. Ano man? Wa pa mo kahibaw unsa ng Golan Heights. Ang Golan Heights, mura na siyang tower, naana sa taas nga part sa Israel. Maunay gustong kuhaon sa Russia, nga naman, usa sa place sa Israel, usa ang Golan Heights, grabing daghanag reserve sa oil. Number 1. Number 2, ang posisyon. Strategic kayo nga posisyon, kung makuha sa Russia ang Golan Heights, iplastar tanang tropa sa Russia o mga allies sa Golan Heights, dumawan ang Israel din padulong sulong sa Israel. Okay na mo? Solbat ang problema. Through land swaps. Amen? Amen. Atong ganaw. Kung si Macron na, si Antichrist. Yeah. Tanaw na to. Paris meeting on the Middle East peace process. Tanaw. We concur that progressive and mutual confidence building measures based on a step-by-step approach will help restore a dialogue between the parties, paving the way for a genuine peace process that should resume as soon as possible. First time of history na dunay isulong nga peace treaty from Europe. Unya, as soon as possible. It may be next month na may tabo. It may be next year, okay ba? Basta as soon as possible. Napa? Ano ba? Bagong news. Ano sana? Date dia wala. Macron urges new Israel Prime Minister to make historical what? Peace with the Palestinians. With the Palestinians. Lapid na. Ano? So lapid.
bagong Prime Minister sa Israel. Apa? Oh, di pa. Napit. Basahin ninyo. Macron used their meeting to urge efforts by Israel toward long-term peace with the Palestinians. Timan. Long-term peace. Nanawa ang news. Napa? Top general sa Israel. This Gaza conflict will be a success if it brings 5 years of calm. Atong basahon ang news din. Ito yung basahon ni. Ingon ang top general sa Israel, if you force me into a corner and ask me what is reasonable to consider a success, I would say at least 5 years and even more than that. Kung naamang kuno'y successful nga peace treaty, dapat 5 years or more. Nag-isgot na silang numbers para sa peace treaty. Question, pila ka tuig ang peace treaty ni Antichrist? That is long-term peace. Allah. Kunya, as soon as possible. Allah. Ang mga upo magminyo na. Ano? Dili lang sa Israel ang gisabot ni Macron. Tanawa. Isa na. Si Abbas, Palestinian Authority, President Abbas to meet Franz Macron in Paris. Wala, tanawa, gipaat to. Oh. Okay ra mo? Gisabot na. Apa dyan o? French President calls for direct political dialogue between Israel and Palestine. Sulbaron dyan ni Macron through his peace treaty. But ito mo itong kuyog na buwadi, no? Alit ba? Ano na kung mo close? Kumanata. Brad, alit ba? Mako niya kung kuyog dito sa doon kay ano ba? Kanang kaptik ba? Kaptik. Nawa, sa kaptik ko doon. Ikaw karong Brad, mao si Antichrist. Ang takot basta nagupire. Ikaw karong Brad, si Antichrist. Okay. Saan yung ballpen niya? Wala mo. Brad, ballpen ba? Ya, naamang ko'y prospect na si Antichrist, so ikaw karon si Macron, Emmanuel Macron. Nag-promote sa peace treaty for Israel and Palestinian. Okay. So naakay peace treaty sa Israel. Isa? Nya, usa sa content ana sa imong peace treaty ni Macron ba? Ma-build ang 13 poles. Sakto? Through land swaps. Nya, siyempre, inigbuild sa temple, sulong din ang Rusya. Now, one. As soon as possible na ang peace treaty ni Macron for Israel and Palestinians. Now, listen. Kung siya na si Antichrist, si Macron, meron lang ko kung. Kaya wak may pangalan sa Bible. Silent man ang Bible. Dilan tamo 100%. Pero ginabantayan ko na, matagkaroon ko niya ng tawana. Ngayon ko kung number 1 fan ni Emmanuel Macron. Isa ko anit tulo, Emmanuel Macron. Gawas ka na noy. Isa ko sabi, Purmang Macron. May kausa, nagsagpa siya. Pero ingon niya po siya, sige lang, peace. Hindi mo naman. Siya gisagpa siya. Peace lang. Now, kung siya na si Antichrist, ang iyang peace treaty for Israel is coming. As soon as possible. Bako kay Bao, maybe next month.
Kay by November, election naman po sa Israel for Prime Minister. Napuli lang kalit si Lapid. Then, malit na po na by November. Okay ba, kung makaabot ba November, basta gipaspasan ni Macron karon para doon na peace ang Middle East karon. Nya, sa Bible, wak may laing tao ana. Namuliyok si Antichrist naman para na peace ang Israel. Di ba? So, dako yung posibilidad ng tawanan, no? Dili siya. Si Macron. Oh, karon. Nana, as soon as possible. Andam na ka mong pirma? As soon as possible na. Sige. Saan mo pang pirma na? Kaya ka rin mabli. Sige, diyan na lang. Sayos. Ano na ang pirma? Ha? Alawa sa amnaw ni Macron. Alawa sa amnaw. Ready na ka? Buko kayo ba, ha? Kung kanusaan niya pirmahan, kanusaan i-meetingon ang doa din. Basta ipaato niya sa Abbas, ipaato niya sa Lapid sa Paris. Istorya niya, peace treaty ta, peace. Andam na ka ang pirma? As soon as possible mo. Andam na? Sige. Oops! Ay isa. Listen to this, uminom ko lang. Sa dili pa mo pirma si Macron kung siya na si Antichrist for peace treaty sa Israel, mag-rapture first. Sa ato pa, kung siya na mauna na nga peace treaty sa Israel, di naman kaya rapture. Hala. Sir, silawan na sir. Kita, serious na. Sakit pa niya pirmahan, mag-rapture first. Kay inigpirma niya diha, starting point na sa tribulation period. Di na kakaabot diha. Amen? Nya, as soon as possible na. Serious na ta. Kamuta na. Kung sana'y nabuhat na to para sa Ginoo. Sige, lingay mong tapat. Lingi ha. I-eyes to eyes, Jod. I-eyes to eyes ang tapat. Ingna. Katawa. Seryoso na ta. Ingna. Kung sana'y imong nabuhat sa Ginoo. Para sa Ginoo. Seryoso ka, katawa. Katawa. Ingna ba? Di kay dugay na ta Kristohano, warga po tayo nahimos buluhaton. Mga upaw na lang ta, warga po nahimos buluhaton. Ha? Mga paangag na lang, warga tayo nahimos buluhaton. Kinahanglan natin mahimos buluhaton. Amen. Masa ka? Mahimos tayo commitment ka ron. Mayon tas Ginoo. Gamay na lang Judy ay akong tayo. Pero sa kagamay sa panahon mo, akong ihatag akong ginamon. Gamitan ni Ginoo to the fullest. Gamitan ni. Katakutob sa katapusan na adlaw until mag-rapture. Gamitan akong ginamon. Unsa ka? Himuon na itong commitment. Or it may be, okay ba kung i-commit ni mo karon, mingon ba ka, Lord? Hindi pa mag-rapture, Lord. Ako, may mahimong number 1 giver sa simbahan. Para sa Ginoo, Lord. Para sa imo tanan. Dili para sa tao. Mahimo kong number 1 na manggihatagon sa simbahan para nimo Ginoo, dili para sa tao. Yeah. Lord, mahimo kong souvenir sa simbahan. Na-bless ko. Ako lang ihatid, kamay lang. Na-bless ko sa I think murag member ni Pastor Tim sa una. Ang mga labra. Murag member sa una. Na-bless ko ni Brad Robert. Igsoon ni Pastor Ray labra.
Primero pa lang pagkakita na po, napananangina. Ano man, song leader. Ano pa kayo? Song leader. Buta na song leader. Pagkahibaw na po, nga nagtrabaho siya. Can you imagine, buta sa pastor. Basta sa Ginoo, pastor. Wala ko'y customer na akong massage. Nawa na po sa bindis kaluwasan. Then, nahibawan ako karon. Na nagtrabaho si Brad Robert, ihangyo sa siyang amo, naingon siya. Palihog, tuguti ko. Nawa ko'y trabaho sa Sabado. Kay mo uli ko sa simbahan, uli ko sa amo. Mukuyog ko, ug suluwi niya. Kada Sabado, si Brad Robert, buta, di ka kita. Pero nagsuluwi niya. Kita, nagdagko na itong mata. Siga pa yun. Way kuyog-kuyog, suluwi kada Sabado. At saka, di na madugay pirmahan ni Antichrist, kung siya na si Antichrist. Pag pasabot, di na madugay ang rapture. Saka, magkumita. So, sugod ka rin sa Sabado, pastor. Mukuyog na. Pastor, magkita kung akong kawaling kong Bible study. Pastor, mukuyog, tudlog bata, pastor. At least, sa gamay oras, natay nahimo para sa bulhaton sa himo. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Hinay ang amen. I-commit na ron sa himo. Karoon po na. Lord, salamat sa mensahe. Salamat, Lord, na ikaw nag-challenge ka namin. Nagpakita sa mga signs through news na di naging madugay ang peace treaty from Europe to Israel. Kung fulfillment na sa inyong puno. Lord, kung si Macron na si Antichrist, di na malugay ang rapture. But Lord, unsa ra may among nahimo sa inyong buluhaton. Pila ra may among nahimo sa buluhaton. Pero Lord, sa gamay oras na nabili ng among itugyan karon among kinabuhi, diha kanino. Lord, gamitan ni hangtod mag-rapture. Samtang magduko sa ulo, piyong sa mata, ay nung makinitanan karon mga luwas na tanan, mga members, imong commitment karon. Sa gamay oras na apatay mahimo para sa buluhaton sa Diyos. Are you willing to make a commitment to give your life para mohimo kang commitment sa Diyos? Ako mong i-challenge. Just kneel down. Diya sa imong gilingkuran. Just kneel down lang. Di lang down forward. Di kamay ra itong lugar. Just kneel down. Himo commitment. Ika, Lord, kamay na lang yun ay tayo. Kung si Macron mauna si Antichrist, di nagyod madugay. Mag-rapture na. Kamay na lang yun. Just kneel down. Niya, himo commitment. Para sa Diyos. Apatay tayo. Give your life to Jesus. Si Brad Robert ng buta, yung mga nilihatag yung tayo para sa Ginoo. Kita pa. Nasakto ta. Hitsas ta. Sige. Ako ngayon po ako sa imong i-commit sa Ginoo. Make a commitment. This afternoon. Pasukis. Thank you, Lord, for that message na muna doon kita. Real news na akong nakita. The Bible is very plain and clear of your second coming. We pray, Lord, for this remaining time left. Na huwag kami magamit, Ginoo, to serve you. Tagamit kami, Ginoo.
Mga priority na mo, Lord, ang ministry. Kibalo may daghan kayo makuha sa mga oras. Kapag buod na mo, Lord, sugat ka ron nga, wala ka to din. People out there do not know what's going on in line of the prophecy. They do not know. But your people knows that your coming is very near. Pangit kami, Lord. Bless the people that kneels down. I do not know their hearts. I do not know their prayers. I do not know their struggles. But Lord, bless them. Bless them indeed. We pray, Lord, thank you for Pastor challenging us. We pray na mo, Ginoo, grasya panalangin mga kadahil. Salamat, O God. We give you back the honor and the glory. In Jesus' name. Amen. 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 Let's sing one song, then Mother is prayer. Let's all stand together. Do Brian palito sa itong palito sa likod. Ask Glenda, Hilda, Yugi palito. Si Ikay ano, sige, kantata ko sa lang. Isa yung favorite song mo, Pastor. Kanang favorite song, Hymnals. Kaya may natin makanta. What a day, bailo mo, Ma'am Swabe. Request at speaker. Ikaw mo, oy, mga dito, Ma'am. Ikaw mo yung leader. Ayaw maliban kayo. Gwapo kami sa amin. What a day. Okay? So, baliw ka itong awiton, gini. Vince. Ha? Nag-loading? O, nag-loading ko. Ito ka itong, iharap ko. Sige mo nag-loading na itong palitan na nagbago. Tanawa na yung program na liha sa page diyan ng tanawa na. Second to the last na page. Baliw. Okay, let's sing What a Day That Will Be. What a Day That Will Be. Okay, verse 1, everybody sing. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Verse now. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Number 2. There will be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness and no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Chorus. What
Did you learn something this day, this morning, and this afternoon? Okay, usa ka question usa ito about yes or no. Tanong na ko niya itong mga bisita ni Bali ko kapon. Did you learn something today? Very good. Okay? Visitors, learn something more so kita mga kauban yun sa simbahan. And sooner or later, we do not know, as Pastor said, maybe siya ang real Antichrist, and ako agad is forerunner, pero siya murag tako-dako yung porsyento nga probinsya siya. Kung siya mangganit, usang ganit na usang kabutang, hapit na yun. Based on the presentation of God's Word. Now listen ha, the world do not know that. Bisan asa kang eskwelahan o ginagitod mo. Amen. Dire-regil na sa simbahan. Niya musulti ko niyo sa tinuod, dili ka ng pastor makadiscuss ng gawalik ng anak. Laylahin ni hiyas nga mga pastors. So atong speaker, ihagin ng hiyas. Pumunta nang bingon siya, komedya siya nako. Kibaw kung matinood yun ang friend, kasi dito ka komedya. Muapod yun ang time, prophetic seminar din na kung ipagin ba, as the Lord Towers is coming, mag-prophetic seminar na. Amen. I-timing ka na niya Fridays, Saturdays, Sunday. Para yun mas ma-learn pagkitagdagan. Di ka na siya Bible school about